Mas responsable at disiplinadong Pasigueño, mas malinis na lungsod ang layo ng Clego at Tapat Co Linis Co Ordinance na ipinasa ng Sangguniang Panglungsod nitong Lunes. Target ang Clean as you go hindi lamang sa mga paaralan ngunit pati sa mga establishmento. Bawat Pasigueño, responsibilidad namang linisin ang tapat ng kani-kanilang bahay. Ayon kay Councilor Angelo De Leon, nais na masanay ang mga mamamayan na ligpitin ang kani-kanilang mga kalat. Ang hindi susunod na mga residente maaaring magmulta. Clean as you go at Tapat Co Linis Co, it has always been in the works early on pa lang, pagkaupo pa lang namin. Especially, lalo na nung nag-o-oplan kaayusan na si Vice Mayor at saka si Mayor. At ang laging concern sa kanila nga is yung dumi ng aso, yung mga ganong klaseng bagay. In one ordinance, darang dalawa yung sinasakop niya is yung Clean as you go or yung Clego na tinatawag. Actually, matagal na to. Hindi ko lang alam kung familiar yung mga tao. Normally, ang turo sa Clego ay sa loob ng school. Yan, sa mga cafeterias, pag kumain ka, lilinisin mo yung pinagkainan mo. Normally, may tray. Lalagay mo doon, lalagay mo sa tray basket or kung sa tray na pagtatapunan mo. Marami ng bansa ang gumagawa nun, especially Japan, America, marami na. Dito lang gusto natin sa ordinansang ito, hindi lang sa school siya, kundi lumabas din siya sa school. Maging katuwang natin, mostly ang citizens, kasi sila talaga yung gumagawa. Bilang Pilipino, alam ko rin na minsan tayo ay napaka-spoiled. Hindi ako nagmamalinis, minsan ako rin nakakalimot magligpit after me. Kaso lang, dahil nakikita ko sa mga ibang bansa rin how they do it, and I think it's a good culture na magkaroon tayo, hindi lang sa bahay, hindi lang pagsaskwelahan, kundi kung saan ka man mapunta. Gusto ko nang ipasa talaga to at sa tulong din ni Consi Kiko, magkaroon ng committee hearing na at lahat. Kasi ito personal experience, madaan ako sa Karunsyo, may nakita akong bata, naka-uniform, humihigop ng soft drink sa plastic na may straw. Tapos pagkataas niya, tinapon lang niya talaga sa kalsada. Na parang, ang unang reaction ko talaga, ibaba yung bintana ko. At gusto ko talagang sabihan na pulutin niya or itago niya at itapon muna sa basura. Nagkaroon ako rin ng ganitong kagustuhan ng ordinansang ito. Also because alam ko naman meron na tayong solid waste environment na mga code, sanitation code at saka vet code. So marami na siyang pinagkuhanan. Pero itong ordinansang ito is specifically to supplement the implementation para hindi rin mahirapan yung mga departments, barangays, kung paano, sino ba ang magkakaroon ng power to magbigay ng mga penalties or ng ticket or kung ano pa. Yung Clego na yun talaga yung matuto tayo na maglikpit after us. I think it would be a good culture sa ating mga Pasigueño. I think it would teach the next generation na itama yung mga naging mali ng mga generations natin at nung mga nakaraan. Yung Tapat Co Linis Co, Marikina ang pinaka gumagawa nito. Hindi naman masama mangopya, lalo na kung maganda. Kaya talaga nung napunta rin kami at naimbitahan kami sa Marikina at nakita talaga namin na pati parking, maayos. Hindi ko kasi sinasabing wala tayo nun kasi meron naman talaga. Actually, minsan ang kadalasan nangyayari is tayong mga Pasigueño at ito, first-hand information din naman. Merong mga, sorry po, baka may mga masaktan. Pero totoo naman po, minsan may mga huwa na asa lang sila sa mga street sweepers natin or city cleaners natin na hindi naman masama. Pero ang minsan nangyayari is nagiging bawal na silang ilipat sa ibang stations. Nagiging parang private and personal nilang tagalinis yung mga street sweepers natin, which is not the case. Truth be told, very limited din tayo sa tao. Kaya yung gusto nating mangyaring Tapat Co Linis Co is really to have that responsibility na alam ko rin medyo magiging controversial siya kasi ang sasabihin kung sa pupo ng aso ang sasabihin, hindi ko naman aso yan or hindi ko naman ganito yan eh. Naiintindihan namin, kaso lang, syempre dahil kung nasan ka, gusto mo rin naman mapanatiling malinis. Kung hindi naman siguro kabawasan sa isang may-ari ng bahay ang maglinis ng tapat niya. I think magbe-benefit ng maganda
tayo, tapos patungo na sa mga susunod na henerasyon. May mga pagkakataon katulad ng holidays, nagiging usapan talaga yung basura, nagiging usapan din yung minsan, kapitbahay ko ganito ginagawa, bakit ako kailangan ko maglinis? So, with this ordinance, Tapat Ko Linis Ko, magkakaroon ng responsibilidad bawat Pasigueño na linisin ang tapat ng bahay nila. Eventually kasi kung sa isang community may gumawa niya ng isa, nakakahawa din yan eh. So eventually, kung ma-imagine natin lahat ng homeowners ay gumawa nun, minsan sasabihin nila, sa magagandang villages lang, sa mga exclusive subdivision, yan yung mga gumagawa ng Tapat Ko Linis Ko. Pero kaya naman ng lahat. Kailangan ng isang ordinansang ganito. I think it would help everyone. From our side, the legislative, halos ayos na siya. Kung meron mang konting mga ititweak sa IRR na lang. And then we would coordinate ang Senro, ang SWAMO, makikipag-coordinate na yan sa mga iba't ibang barangay, especially with the implementation of sino yung magbibigay ng penalty. Very clear naman sa ordinansa rin yung mga penalty. Nung ginawa namin yung hearing, merong mga iba na gusto diretso na penalty. Merong iba naman na warning muna. Pero I think, ito rin, I speaking for myself also. Minsan bilang Pilipino rin, alam ko rin na minsan mas may kagat yung ayoko magbayad. Kasi ngayon kahit anong sabihin mo dahil sa recession na nararamdaman natin, ang 1,000 pesos ay 1,000 pesos. At least kung yung takot naman ay mapupunta sa maganda na hindi mo gawin yung hindi maganda, I think it would be worth it. Sa ating bawat Pasigueño, kasama na rin po ako na maganda itong alaala para sa atin na mag-clean as you go. Umpisahan ho natin sa bahay, sa eskwelahan, patungo ho sa mga establishmentong alam natin kahit may mga waiters, kahit may mga cleaning staff, kahit mismo sa loob ng banyo na public bathroom, I think maganda itong i-instill sa atin, lalo na makita ng mga kabataan, ng mga anak natin na ginagawa natin yung clean as you go or Claygo as you call it. Sa Tapat Ko Linis Ko naman, ito ay magandang panimula sa bagong taon. Alam ko madalas tayong nakakarinig tuwing holiday season, lalo na pag December, na ang problema talaga ng Pasig ay basura. Wala namang ibang magsusolusyon nito kundi tayong mga Pasigueño rin. So, I think this ordinance would be good for all of us as a reminder na pangalagaan po natin yung paligid natin, yung ating Pasig. Kasi gusto nating makita na ng ibang tao na tayo mismong mga Pasigueño, gusto na natin ng pagbabago. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.